Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay November 29, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 21, verse 34 to 36. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo." Pamilyar po ba kayo sa tinatawag na stress eating? Yung tipong kapag pagod ka na, puno ng pressure o kaya may inis o tampo sa dibdib o parang hindi ka mapakali. Bigla na lang mag-aaya kang kumain, pupunta sa mga buffet, eat all you can, sa mga samgyup. Para lang magkaroon ng pansamantalang ginhawa. Kahit alam mo pagkatapos kumain, nandun pa rin ang problema. At hindi lang pagkain na nagiging takbuhan natin. Marahil sa maraming kalalakihan o kaya sa mga younger generation today, imbes na stress eating, nauwi sa inuman. Yung bang walang patid, tuloy-tuloy, basta malunod lang ang bigat ng sitwasyon. Minsan, mas malala pa. May ilan na uwi sa addiction, sa bawal na gamot, naghahanap ng kahit anong paraan para takasan ang sakit, ang pressure, ang lungkot, even for just a moment. Pero, pansinin natin, lahat ng ito, pansamantala lang. Pantakip at hindi gumagaling. Pampahina at hindi pampalakas. At ang mas malala, kapag sobrang lasing o kaya ay sobrang overwhelmed, hindi na tayo nakakapag-isip ng tama. Hindi nakakapag-desisyon ng maayos. At madalas, napapariwara pa. Sa gospel natin ngayon, si Jesus ay nagbigay ng malinaw at mapagmahal na paalala. Ano ang sabi niya? Ingatan niyo ang inyong puso. Bantayan mo kung anong nagpapabigat, kung anong humihila sa iyo palayo sa Diyos, at kung ano ang ginagawa mong escape mechanism na unti-unti ka palang sinisira. Sinabi ni Jesus na huwag tayong maging abala sa paglalasing o labis na pagkain. Hindi dahil gusto niya tayong pigilan sa saya, kundi ayaw niya tayong mawala sa direksyon. At dito pumapasok yung invitation niya. Anong invitation niya? To stay alert, be vigilant, and manalangin. Hindi dahil religious obligation lang ito, kundi dahil prayer is the antidote sa mga escape mechanism na hindi talaga nakakagamot. Kapag halimbawa tayo ay overwhelmed, through prayer, it refocuses our heart. Kapag pagod tayo, through prayer, it strengthens our spirit. Kapag hindi mo na kaya, prayer connects you back to the one who can. Sa halip na stress eating, paglalasing o anumang bisyo, ang maging sandalan, ang sabi ni Jesus, "Halika, lapit ka sa akin. Sabihin mo sa akin ang bigat ng nararamdaman." Dahil ang mga bagay ay tumatakas lang, nagbibigay lang ng pansamantalang ginhawa. Pero ang panalangin, nagbibigay ng tunay na kaginawahan, hindi lang sa katawan,
kundi sa puso at kaluluwa. Kaya ngayong araw na ito, before the day ends, pag nilayan natin, tanungin natin yung puso natin, ano nga ba yung nagpapabigat sa akin ngayon? At pag na-discover natin ito, isuko natin yung kay Lord, even just for one burden day. Magdasal tayo ng mas totoo kaysa sa pagiging mahaba. At maging aware tayo, maging maingat sa mga bagay na negative energy sa atin, yung sumisipsip ng ating lakas at pananampalataya. Ano ang bunga ng pusong gising? It gives us peace, clarity, at lakas na hindi nanggagaling sa iyo, kundi lakas na nanggagaling kay Lord. Let us pray. Panginoon, bantayan mo yung aking puso. Sabado na Sabado, nagwo-worry ako. Alisin mo ang bigat na hindi ko dapat dala-dala. Gisingin mo ako sa mga bagay na nakapaghihiwalay sa atin, nakapaghihiwalay sa iyo. Yung mga worry, yung mga stress, yung anxiety, yung mga maling attachment. Turuan mo ako kung maging gising, maging alert. Hindi sa takot, kundi sa pagmamahal. Gawin mo ako mapagmatsyag at mapanalangin at laging nakakapit sa iyo. Lord, sa bawat pagod at pangamba, ikaw ang aking pahinga at lakas. Amen. My dear brothers and sisters, may kurot ba yung gospel natin ngayon sa iyo? Nasasabi mo ba minsan na, parang ako yun ah. Huwag mo itong itago. I-share natin yung audio gospel na ito sa iba. Baka sila din, meron din bigat na dinadala. Sa pamamagitan nun, nagkakaroon sila ng options. Ano yung option na yun? Option to connect with God. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all. Magkarinigan po muli tayo bukas.